Kung napapansin nyo nga, parang hindi winter dito sa amin. Kasi ba naman napakainit at walang ka-snow. Sabi nga na matatagal na dito sa Canada, bihirang-bihira daw ang ganito. Nakapagtataka nga kasi matatapos na ang December pero wala pa ring snow. Usually kasi kapag ganitong December, talagang tambak na ang mga snow dyan sa paligid. At talagang puti lang ang makikita mo sa paligid. Pero ngayon ay sobrang nakapagtataka kasi nga wala man lang snow. Talagang iba na ang epekto ng global warming. Siya nga pala guys, nandito kami sa Edmonton dahil pupuntahan namin si Tito Nonong. At itong Edmonton nga ay mahigit 1 oras 45 minutes mula sa amin. Kaya nga minsan sa biyahe ay nakaka-boring at nakakaantok. Lahat na nga ng paraan ay ginagawa ko para lang malibang. Bukod sa pagsa-cellphone ay talagang minsan nagchichismisan na lang kami mag-asawa. Nang sa ganun ay malibang kaming parehas. Para natin syempre hindi siya antukin sa pagdadrive. Para hindi na rin namin mamalayan na nandun na kami sa pupuntahan namin. Hindi ko rin kasi hilig ang matulog sa biyahe. Mas gusto ko yung nagdadaldalan para naman malibang. Sa part nga na to, kung sino-sino na yung napag-uusapan namin at kung ano-ano na rin topic ang naiisip namin pag-usapan para lang malibang kami parehas. Nakakatuwa talaga bumiyahe kapag walang snow kasi ang gaganda ng tanawing makikita mo sa bintana. Yung parang nakakapag-emote ka kapag nasa gilid ka ng bintana. At dito nga sa Edmonton ay may konting yelo na. Hindi rin ganun karami katulad sa lugar namin. Hindi nga maituturing na White Christmas kasi nga walang snow. Pero ayos na lang din kasi nga para hindi na rin talaga malamig kasi kapag nag-winter sobrang lamig. Yung tipong kahit isang linggo kang hindi maligo ay pwedeng-pwede kasi nga hindi ka naman pagpapawisan at hindi ka rin manlalagkit kasi nga malamig. Hoy, siya nga maiba na nga tayo. Malapit na nga pala kami sa aming pupuntahan. Sobrang haba kasi ng biyahe papunta dito ay talagang dami ko nang sinabi. At ayun nga guys, 5 minutes na lang ay nandun na kami sa aming destination. Susunduin namin si Tito Nonong kasi nagstay siya dito sa Edmonton and then ayun, susunduin lang namin siya. At ganito nga pala guys ang itsura ng mga kalsada dito sa Edmonton. Talagang meron silang disiplina. Sa totoo nga lang, kahit 4 years na ako dito sa Canada, ay talagang namamangha pa rin ako sa kanilang disiplina. Kasi nga ang ayos-ayos ng mga traffic signs. Tapos yung mga tao sumusunod talaga sa mga traffic lights. Na kapag go ka, mag-go ka. Kapag stop ka talaga. Tapos kung napapansin nyo din, napakalinis ng kalsada. Talagang wala kang kalat na makikita. Kaya nga hanggang ngayon, talagang namamangha pa rin ako dito sa Canada. Ito nga palang pupuntahan namin ay city to. Dito ay downtown ng Edmonton. At itong Edmonton pala ay capital ng Alberta. Kaya kung napapansin nyo, napakadami ng building. Ang gaganda ng tanawin. Napakarami ring stoplights kung napapansin nyo. Bawat kanto may stoplights. At ito guys, finally, nandito na kami sa ospital. Yes, ospital po iyan. Parang mall yan sa loob. Hindi mo nga akalaing ospital kasi nga sa sobrang laki at ang ganda niya. Although hindi ko pa siya napasok sa loob, pero nakita ko siya, nasilip ko siya, parang ang daming tinda. Tapos ang lawak-lawak niya. Ang pangalan nga pala nitong ospital na to ay University Alberta Hospital. Siguro nga ito na yung pinakamalaking ospital dito sa buong Alberta. At dito rin pala dinadala yung mga nasa iba't ibang lugar na mga pasyente. At ang kagandahan nga kapag citizen ka na dito sa Canada at permanent resident ka, ay libre ka magpa-check up sa mga public hospitals katulad nito. At after nga pala naming sumundo kay Tito Nonong ay dumiretso na nga kami sa Filipino store kung tawagin namin dito ay Seafood City. At dito nga sa Seafood City, dito lang namin nakukuha at nabibili yung mga Filipino foods na nandyan sa atin sa Pilipinas. Kaya nga kapag pupunta kami dito sa Seafood City ay talagang bibili na namin lahat ng gusto naming bilhin. Kasi nga dun sa lugar namin ay walang Filipino store. Tsaka minsan lang kami pumupunta dito sa Seafood City kapag may pagkakataon. Lahat kasi sila ay may pasok, lahat sila ay VC. Kaya ito, nagkaroon kami ng pagkakataon kaya nakapunta kami ng Seafood City. At itong Seafood City nga ay may sariling bakery sa loob. Kaya nga nag-ikot-ikot ako para makita ko yung mga tindang tinapay nila. At isa na nga ito sa nakita ko, itong ubi loaf nila. Masarap to. Ito nga yung madalas kong binibili dito kapag nagagawi kami dito sa seafood. At si Daddy Vince naman ay madalas binibili yung chicken skin. Marami silang klase ng tinapay na tinitinda. Isa na nga itong ensaymada na hinawakan ko. Masasarap nga yung mga tinapay nila rito kaya lang kay mamahal. Pero hindi na rin ako bumili niyan. At sa banda naman dito, makikita nyo maraming cakes. Marami ring pagpipili ang cakes na mukhang masasarap. Sa totoo lang, hindi ko pa naman kasi yan lahat natikman. Kaya tingin-tingin lang muna tayo. At ito nga guys, after namin mamili sa Seafood City ng konti, ay nag-aya naman si Tito Nonong sa Yang Ming Buffet dito sa Edmonton din. At ito ang Yang Ming Buffet na to ay unlimited nga pala. Eat all you can. Parang ano to, Chinese restaurant. Ganun.
At pagpasok mo nga dito sa entrance ay talaga may nakapaskil na please wait to be seated. Kaya nag-antay na lang kami dito nang mag-a-assist sa amin. Pagpasok mo nga sa entrance ay makikita mo na ang daming variety na foods. Kumbaga makikita mo pa lang ay mabubusog ka na kaagad. At ito nga guys, finally may nagpunta na dito sa amin para mag-assist at magbigay ng upuan. At sa oras na nga na ito ay wala masyadong tao. Alas 3 na nga ng hapon dito at may mga ilan-ilan nga kumakain. Siguro nga kapag peak hours ay maraming customers. Okay na rin naman na wala masyadong tao para just in case umiyak yung baby ko, hindi nakakahiya sa maraming tao. Dito na kami, nakaupo kami ngayon. Si Dylan naka-high chair. Say hi. Tapos nandito si Dominic. And then ayan, nandito kami sa dulo. Pinauna ko na nga sila, Tito Nonong siya si Vincent para kami naman ni Dylan mamaya. Ang Dylan no. Ano gusto mo? Kukuha na ako ng pagkain ko and tingnan niyo yung mga menu. Dito yung dim sum. Ano yan? Chinese. Siomai. Patay ng siomai. Maraming choices yun. Ano ba ito? Siopaw. Dami. Pizza. Naman yung mga ulam nila yun. Mga choices. Yan. Spring roll. Dami. Sekreto dito, konti-konti lang para matikman mo lahat. Pre, gulay. Yung mga pagkain namin guys, ang dami. Kain na kayo. After ko nga kumain, ay nagpunta na ako sa dessert sections. Coconut pudding. Marshmallow, mga gelatin. Banda rito, meron namang ice cream. Vanilla, green tea, strawberry, mango, bubble gum. Wala lang sila. Tapos
Tapos sa banda dito guys, merong mga prutas. Ayun o. May orange. Merong honeydew at merong melon. Ang daming choices, di ba? Ito, hindi ko alam kung ano mga yan. Salad siguro yan. May salad. Yummy. Okay. Yeah. Do you need any empty plate? I can take it away. Ang gara niya. Wala siyang buko, pero ang gara ng pagka-gelatin niya. Sarap na to. Sarap yung Tamis ba yan tayo? Ito yung gawin niyo eh. Dito nga sa buffet na to ay wala namang oras. Kung gusto mo magpahinga muna, tapos maya-maya kumain ka, ay pwede. Pero sa case nga namin, malayo pa kami. Kaya hindi na rin kami magtatagal dito. Busog naman na kaming lahat, kaya okay naman na yun. At eto nga, nagbabayad na nga si Tito Nonong. Libre ni Tito Nonong yan. After nito ay uuwi na rin kami. At ang bill nga namin guys ay $66.12 lahat. Ang bata ay walang bayad. 2 years old pababa ay free. At ito guys, tapos na nga kaming kumain dito. So, yun, linis na. Tinanggal yung mga plato. Hindi ka umikot eh. At ito nga guys, pauwi na rin talaga kami para hindi na rin kami abutan ng gabi sa daan. At hanggang dito na lang. Bye for now!